So, good morning. Unang-una sa lahat, bago tayo mag-umpisa sa pang-anim na topic natin tungkol sa basic occupational health, safety, environment, terminology. So, manalangin muna tayo para gabayan tayo sa Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, salamat po sa panibagong buhay na mayroon kami ngayon at bigyan mo kaming Panginoon ng katalinuhan para mawaan namin ang mga topic or mga terminology tungkol sa safety para naman in the coming days magagamit namin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus. Panginoong Jesus, maawa ka sa amin. Mahal ngayon ng Maria, ipagdasal mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Brothers and sisters, sorry sa lahat. Medyo magulo ng konti, may tahol-tahol. Dahil may aso kami. Pag yung aso, pag may nakita yan na kalaban na hindi niya kakilala o kaibigan, talagang nag-react yan kasi territorial ang ugali ng aso. So unang-una, ito ang pang-anim na topic tungkol sa basic terminology of safety. So karamihan sa atin, kahit ako mismo dati, medyo nalilito o naguguluhan tungkol sa mga terminology about safety. So, pag may maririnig tayo na insidente, aksidente, substandard act or unsafe act, substandard condition or unsafe condition, near miss, hazards, risk, physical hazard, chemical hazard, electrical hazard, chemical hazard, biological hazard, ergonomic hazard, PTW, luto, at iba pa. So, ito, overview lang kasi sabi ko na dati, yung video na ginagawa ko, overview lang, yung pinaka-basic lang. Kahit pa paano, may idea tayo about safety. Kasi pag go deeper natin, kailangan ng mataas na oras, kailangan na buting-tingin natin yung each and every laws about safety. Kaya may training about safety. Ito ang ginagawa ko, sharing lang kung anong nasa isip ko, may kasabihan naman na stock knowledge. Okay? So, yung meaning sa mga terms, safety terms, babasahin ko in English, pagkatapos i-explain ko sa buong makakaya ko. So, yung incident naman, an incident is an unplanned, undesired event that adversely affects completion of task. So, yung sinasabi ng insidente na yan, yung mga pangyayari na hindi natin inaasahan, walang plano. Lahat ng pangyayari tatawag na insidente. Okay. Yung accident naman, what is accident? Accident is defined as unplanned, undesired event that results in personal injury, damage of property, and environment. So,
ganito pala, example, pag may nangyayari, undesired or unplanned event, tatawag natin incident. So, during sa investigation, doon natin malalaman na yung insidente na yan fall into a category of accident. Bakit? Ang accident, mayroon ng damage to property or human injury. So, accident na yan. So, yung una pa sa kabuuan is incident. So, pagka maimbestigahan na yan, pag nasaktan yung tao, pag may na-damage of property, accident. Pag wala, that is incident pa in a whole. So, pag aksidente, may mga dahilan yan. So, according to the law of safety, may tinatawag na Substandard Act and Unsafe Act. So, Substandard Act and Unsafe Act, performance of tasks and other activity that is conducted in a manner that may threaten the health and or the safety of workers. So, ang Substandard Act, halimbawa, gumagawa ka na wala sa insaktong procedure, hindi mo alam anong paano gagamitin yung tools. So, ang paggamit pa lang yung hindi mo alam, that is Substandard Act or Unsafe Act. Kasi ginagawa mo, hindi mo alam, hindi ka pala safety, kaya naka-aksidente ka. So, that is example. Pumarami yan, example lang. Halimbawa lang. So, ang substandard condition or unsafe condition, any condition or situation which increases the risk and dangers of accidents can be called an unsafe conditions. Ito nangyari. Para malinawagan kayo sa example muna tayo. So, mayroong insidente. May manangyari na hindi maganda. Sa kalsada. Ngayon, inimbestigahan, talagang fall into accident. Kasi may namatay. Or ang sasakyan na sira, hindi naman wala lang namatay, ang sasakyan lang nasisira. So, that is the accident. So, ano bang dahilan? Kung ang driver nakatulog, that is unsafe act. Kung ang driver nagmaniho na hindi siya driver, hindi walang alam, that is unsafe act. Or lack of education. So, paano natin masasabi na magpo-fall ito ng unsafe condition? Kung maulan. So, kung maulan, slippery road. So, that is part of the unsafe condition. So, yung pagging, zero visibility. So, unsafe condition pa rin. So, yun yung example lang. Yung example, nagtrabaho ka sa isang madilim, trabaho ka sa isang malamig, trabaho ka sa isang sobrang mainit, that is unsafe condition. So, paano natin masasabi na pag marinig kayo ng near miss? What is near miss? Near miss referred to as close calls, near accidents, o sinasabi nating ops or almost or injury-free event. So, sa isang insidente, halimbawa, nadapa ka. Pag nadapa ka, incident yan. Hindi mo pinaplano, hindi mo inasahan. Pero walang nangyayari sa iyo. Walang nangyayari sa iyo. So, incident lang. Yung sa near miss, ikaw ang naglakad, may nagparking na sasakyan gabi. Pagkatapos, muntik kag nabangga. Kasi madilim eh. Yun yung near miss. Muntik. Ops, muntik. Yung umakyat ka sa hagdanan, sa stairs, pagkatapos muntik kang nahulog, that is near miss also. Yung naglakad ka, pagkatapos nahulugan ka ng kahit anong bagay, pagkatapos nasa harapan mo, oops, muntik na. That is near miss. So, unplanned, undesired,
pero hindi nangyari. Hindi nangyari. Hindi mo pinaplano na may bumagsak sa harapan mo, pero hindi nangyari sa iyo. That is near miss. Almost to happen. That is oops. Okay. So ito naman yung hazards. What is hazard? So hazard, any source of potential damage, harm, or adverse health effects on something or someone in a certain condition. So, in generally speaking, an hazard, that is, in general, that is the condition. So, lahat ng ginagawa mo, may equivalent na hazard yan. Okay? So, what is the meaning of risk? Risk, the chance of or probability that a person will be harmed or experience an adverse effect if exposed to hazard. To example, risk is riesgo. Example, nagtrabaho ka ng madilim. So, that is unsafe condition. Trabaho ka madilim. Anong hazard? Ang kondisyon niya is madilim. That is the total condition, madilim. So, anong risk? Ang risk yan, matamaan mo yung daliri mo. Diba? Nagpapako ka. May bit-bit ka ng martilyo. So, pag pinamartilyo mo na yung pako, ang risk ko yan, dahil madilim, hindi mo masyado makikita, matamaan mo yung yung riesgo, yung consequence sa ginagawa mo. True hazard sa kondisyon sa trabaho, yung effect na yan dahil hindi maganda yung kondisyon sa trabaho mo, yung riesgo na yan is matamaan yung daliri mo. Okay? Pero maraming yan kasi ang safety terminology, lahat ng tao na nagbabasa tungkol sa safety, may iba't ibang interpretasyon. Pero ang maganda, iisa lang yung namin, yung gustong mangyari. Para ba example sa Biblia, maraming translation, pero ang ibig sabihin yan, iisa lang yun. Iba lang yung pagkaunawa. Pero kung sumada mo, iisa lang. Sa isang lugar, maraming daanan, pero isa lang patutunguhan natin. So, yun yung pagkaunawa ko. Pero sa awa ng Panginoon, tama naman siguro kasi ilang beses itong ginagamit ko sa reporting, wala namang reklamo. At binabase ko lang kung anong nasa pagkasulat. Okay? Ito naman yung types of hazards. May sinasabi na physical hazards, electrical hazard, chemical hazards, biological hazards, and ergonomic hazards. Ano ba yung example ng physical hazard? Ang physical hazard, pag yung isang kondisyon ng probability ay masasaktan ka. Probability masasaktan ka. Nagtrabaho ka ng itaas. Ang kondisyon mo nasa itaas ka. So, mahuhulog ka. Pag uhulog ka, nasaktan yung katawan mo. That is physical hazard. Yung pulling hazard na yan, pero magpo-fall yan in general in physical hazard kasi nasasaktan ka, mabangga ka. May nakatayo dyan na poste na walang label o madilim. Physical hazard yan. So, charge natin sa electrical hazard. Electrical hazard, pag nagtrabaho ka sa isang electrical works, na yung gloves mo hindi naman double insulated, hindi rubberized, yung tools mo sira-sira, punit-punit ang handle, so non-insulated. So, makurintihan ka, o yung saksakan mo sira, yung mga plug mo sira, lahat-lahat ng mga nangyayari na in relation to the electrical, ito considered as electrical hazard. So, ano naman yung chemical hazard? Yung chemical hazard, in relation naman sa lahat ng chemicals. Pag yung tao na injury, nasasaktan, nagkaroon ng sakit dahil in relation to the chemical, that is chemical hazard. Nagtrabaho ka na ng pintor ka, pagkatapos hindi ka nagmas, pagkatapos karoon ka ng problema sa yung respiratory problem by virtue of chemicals na sinisimot mo,
So that is part of the chemical hazard. Yung isa naman is about biological hazard. Biological hazard, tungkol naman to sa mga contagious diseases. For example, yung previous na pandemic, dahil lang sa hangin or kahit yung sa sore eyes, no, yung contagious. Ito yung tinatawag na biological hazard. Yung tibihon, diba? Yung ubo, muubo ka sa harapan ng tao, contagious. Lahat in relation to the biological hazards. So ano namang yung musculoskeletal what you call these problems? So that is belongs to the ergonomic hazards. Ergonomic hazards, any physical factors in the environment that may cause musculoskeletal injuries. Example, nagtrabaho ka, parang yung nagkumpuni ka sa sasakyan mo, pagkatapos sa ilalim ka ng sasakyan, sobrang ang trabaho mo overhead. Katulad na mag-welding ka, overhead. So mahirap yan. That is ma-charge yan sa ergonomic hazard. Yung upuan mo na sobrang taas, ergonomic hazard. Yung upuan mo sobrang baba, ergonomic hazard. Kaya lahat na sana mga upuan, may yan, may automatic na yung swing left to right, up and down, para mag-adjust kung ano ang comfortable mo to prevent any ergonomic hazards that results to musculoskeletal problems or injuries. So, pag makarinig naman kayo ng PTW, what is PTW? PTW is Permit to Work System. So, lahat ng trabaho, regardless sa construction or sa general industry or sa manufacturing, kung may delikado na trabaho na non-routine example sa maintenance o ano bang mga delikadong trabaho, kailangan ng permit system. So, permit to work system. So, ang permit to work system, ipoproduce yan bago magtrabaho. Lalo na delikado ang trabaho. Example, may electrical works. Kailangan i-shut off mo yung main switch. So, kailangan may permit para lahat bago mag-umpisa, masito dyan. Kasi sa permit, naka-attach yan yung safety procedure, naka-attach yan yung method statement, paano gawin, naka-attach yan yung plano sa trabaho, naka-attach yung location, mayroon siyang receiver, mayroon siyang issuer. Kung hot work naman, mayroon siyang firewatch. Kumpleto lahat bago mag-umpisa. Kaya mayroong permit to work system para maiwasan yung aksidente. So, kung nakarinig kayo ng LOTO, LOTO, yung LOTO naman is the lockout and tag out. So, example, doon tayo sa mga mechanical works. Mag-repair ka ng malaking motor. So, pag mag-repair ka ng malaking motor, ang power supply yan, i-off mo sa plangka. Pag off mo sa entrance switch, may para sa butas, doon mo i-hook yung lock. So, pag hook mo sa lock, general na approach yan. In general, tatlo ang in charge. Yung may-ari ng kumpanya, yung in charge, may-ari ng kumpanya o supervisor, yung foreman, at saka yung worker. So, tatlo yan. So, kailangan hindi mo mabuksan yan kung yung tatlo hindi nila alam na kailangan mo nang buksan kasi tapos na ang trabaho. So, kailangan
nag-request yung nagtrabaho na buksan natin, may sarili siyang susi. Sasabihin naman niya sa amo niya o sa kontraktor na buksan na kailangan ng buksan. Yung kontraktor naman magsasabi sa client na may-ari ng planta na buksan na natin yung positive ng planta para i-testing na natin. So, itong lahat para maiwasan ang aksidente. So, hanggang dito na lang ako. So, sorry sa lahat yung mga may kunting ingay sa umpisa dahil matahol yung page natin. At ulitin ko, paumanhin naman kung hindi ko masyado na ipaliwanag na mabuti. Siyempre, lahat naman tayo may pagkukulang. Pero kayo rin, mag-research rin pag may time. So, manalangin tayo para pasalamat. So, Panginoong Hesus, salamat sa grasya na ibinigay mo sa amin. At bigyan mo kami ng lakas at bawat isa sa amin magkaroon ng kapayapaan. Hinihiling namin sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu Santo. Amen. Bye-bye. Hanggang sa next topic ko. Pang-pito, yung duties and responsibilities. Maganda tong duties and responsibilities kasi lahat ng involved personnel mayroong tig-isang responsibility. Galing sa manager, construction manager, site manager, supervisor, foreman, kapatas, charge hand, down to the bottom. So, abangan nyo ang susunod na topic. God bless us all.